Kabanata 1481, ang magandang kasama sa paglalakbay. Matapos mawala ang abo ng Ghost Wolf Elder sa hangin, dahan-daang tumingin si Zephyr sa pulang figurang nakatayo sa di kalayuan. Nakangiti si Balo Scorpion, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang ningning. Kaya ikaw pala. Mahinang sabi ni Zephyr habang pinipigil ang apoy ng kanyang damdamin. Napabuntong hininga ang babae at kunway nagtatampo. Kuya, napakasama mo talaga. Hindi ko akalaing ang maalamat na Scarlet Blacksword, isa sa nangungunang 10 secondary divine artifacts, ay mapupunta sa iba nang hindi ko nalalaman. May bahid ng panghihinayang sa kanyang mukha. Hindi iyon nakapagtataka. Ang Scarlet Blacksword ay hindi ordinaryong kayamanan. Isa itong sandatang pinapangarap makuha ng hindi mabilang na mga eksperto sa buong mundo. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagpakita ng kasakiman. Hindi siya nagtangkang agawin ito. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Bagkus ay ngumiti lamang siya. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoong uri ng tao. Pagkasabi nito ay tila handa na siyang umalis. Napakunot noo si Zephyr. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang paghanga sa babaeng ito. Napakalakas ng kanyang pagpipigil sa sarili. Kung ibang tao iyon, malamang ay matagal nang nagpakawala ng pagnanasa para sa ganoong kayamanan. Ngunit si Balo Scorpion. Parang wala lang. Ate, saan ang lakad mo? Casual na tanong ni Zephyr. Bahagyang lumingon ang babae at ngumiti. Sianyun City. Sa isang iglap. Kumabog ang puso ni Zephyr. Sianyun City. Ang lugar na matagal na niyang hinahanap. Ang lugar kung saan minsang umusbong ang maalamat na Xuanye Academy. Maraming taon na siyang naghahanap ng bakas tungkol sa akademyang iniwan ni Li Zuan. At ngayon, doon din pala patungo ang babaeng ito. Napansin ni Balo Scorpion ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ano? Sasama ka ba sa akin, kuya? May mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Napangiti rin si Zephyr. Mukhang pareho tayo ng pupuntahan. At sa ganoong paraan, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Ngunit mabilis ding natuklasan ni Zephyr ang isang katotohanan. Ang paglalakbay kasama ang isang napakagandang babae ay hindi palaging maginhawa. Mula sa mga tingin ng mga tao hanggang sa mga problemang kusang lumalapit. Lahat ay tila dumodoble. Dahil napakalayo ng Sianyun City mula sa Sky Refining City, kailangan nilang pumili ng pinakamabilis at pinakaligtas na ruta. At iyon ay sa pamamagitan ng maalamat na Yuanlong River. Isang napakalawak na ilog na tila walang katapusan. Ngunit sa ilalim ng tahimik nitong tubig ay nagkukubli ang mga nakakatakot na nilalang. Mga sea python. Mga black turtle sea demon. Mga bloodthirsty sea demon. At marami pang halimaw na sapat upang lumamon ng buong barko. Kaya naman, tanging ang pinakamalalakas na sasakyang pandagat lamang ang nangangahas na dumaan rito. At ang napili ni na Zephyr at Balo Scorpion ay ang kilalang Golden Dragon Ship. Isang dambuhalang barko na may habang libu-libong metro. Mahigit 100 metro ang lapad. Mistulang lumulutang na lungsod sa ibabaw ng ilog. Habang nakatayo si Zephyr sa kubyerta at pinagmamasdan ang walang katapusang tubig sa harapan. May kakaibang pakiramdam na sumagi sa kanyang puso. Parang may paparating na panganib. At sa pagkakataong ito, hindi ito nagmumula sa tao, kundi mula sa kailaliman ng madilim na ilog. Ano ang lihim na nagtatago sa ilalim ng Yuanlong River? Bakit tila may kung anong nilalang na nagmamasid kay Zephyr mula sa kailaliman? At ano ang tunay na pakay ni Balo Scorpion sa pagpunta sa Sianyun City? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1482, ang ganda na nagdadala ng gulo. Ang pagsakay sa Golden Dragon Ship ay hindi biro. Bawat pasahero ay kailangang magbayad ng 100 medium spiritual stones. Para sa isang bagong pasok sa spirit realm, isa na itong napakalaking halaga. Kahit ang mga eksperto ay mapapangiwi sa ganitong gastos.
Ngunit sulit ang bawat bato. Ang buong barko ay nababalutan ng hindi mabilang na sinaunang simbolo at porma sayon na nagsisilbing depensa laban sa mga dambuhalang alon at mababangges na nilalang ng dagat. Bukod pa rito, kilala rin ito bilang isa sa pinakamabilis na sasakyang pandagat sa buong rehiyon. Kaya naman, walang pag-aalinlangang pinili ni na Zephyr at Balo Scorpion ang barkong ito. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula nang maranasan ni Zephyr ang tunay na problema ng paglalakbay kasama ang isang napakagandang babae. Mula nang sumakay si Balo Scorpion sa barko, halos lahat ng mata ay napako sa kanya. Ang kanyang mapang-akit na tindig, nakabibighaning mukha, at mainit na kasuotan ay sapat upang guluhin ang isip ng maraming lalaki. Maging ang mga bihasa sa pagpipigil sa sarili ay nahihirapang umiwas ng tingin. At gaya ng inaasahan, may unang sumubok. Isang matipunong mandirigma ang lumapit habang may nakangising ekspresyon. Oy, ganda! Bakit hindi ka rito umupo sa tabi ko? Agad na naging tahimik ang paligid. Maraming tao ang nagsimulang manood. Malinaw na naghahanap ng gulo ang lalaki. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Zephyr ay ang naging tugon ni Balo Scorpion. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Zephyr. Pagkatapos ay ngumiti ng napakatamis. Sa totoo lang, gusto ko rin sana. Pero baka magselos ang lalaki ko. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, lahat ng tingin ay bumagsak kay Zephyr. Ha! Napakurap si Zephyr. Lalaki niya. Kailan pa nangyari iyon? Ngunit huli na ang lahat. Agad na nagdilim ang mukha ng matipunong mandirigma. Tiningnan niya si Zephyr mula ulo hanggang paa. At lalo lamang siyang nainsulto. Sa kanyang paningin, mukhang ordinaryong binata lamang si Zephyr. Samantalang siya ay isang peak level 5 agility expert. Siya. Tumawa ng malamig ang lalaki. Kaya ko siyang pabagsakin sa isang suntok. Unti-unting kumalat ang kanyang tunay na enerhiya. Kung matalino ka, bumaba ka na sa barko. Kung hindi, huwag mong sisihin ang mga kamao ko. Sa isang iglap, naging masigla ang mga manunood. May magandang palabas. Kawawa naman ang binata. Napakagandang babae pero wala yatang lakas para protektahan siya. Ha ha ha. Malas niya. Sunod-sunod ang bulungan sa paligid. Ngunit habang tumitindi ang tensyon, tahimik lamang na nakaupo si Zephyr. At pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumingon kay Balo Scorpion. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ate, ikaw ang nagsimula nito. Nang marinig iyon, lalo pang lumawak ang mapang-akit ng ngiti ng babae. Parang inaabangan niya mismo ang mangyayari. At sa sandaling iyon, hindi alam ng hambog na mandirigma na ang binatang hinahamon niya ay isang taong kayang pumatay ng eksperto sa spirit realm nang hindi man lang nagpapawis. Ano ang gagawin ni Zephyr sa lalaking naghahanap ng gulo? Bakit tila tuwang-tuwa si Balo Scorpion na makita siyang mapunta sa ganitong sitwasyon? At sa ilalim ng tahimik na tubig ng Yuanlong River, anong nilalang ang unti-unting nagigising habang naglalayag ang Golden Dragon Ship? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1483, ang barkong pandigma ng Xuanyun Academy. Habang ang lahat ay abala sa panonood at pag-aabang sa susunod na mangyayari, biglang kumilos si Zephyr. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong Golden Dragon Ship. Sa harap ng nagulat na mga mata ng lahat, diretsyong sinipa ni Zephyr ang hambog na mandirigma. Ang lakas ng sipa ay parang bumagsak na bundok. SWOOSH. Parang saranggolang naputulan ng tali ang katawan ng lalaki habang lumilipad ng daan-daang metro sa ere bago bumagsak ng malakas sa kubyerta. Bang! Napadore siya ng sariwang dugo. Nanginig ang kanyang katawan. At pagkatapos, hindi na siya muling gumalaw. Patay. Tahimik. Ganap na katahimikan. Ang mga taong kanina lamang ay nanunood ng may pananabik ay tila nawalan ng boses. Napatay niya. Sa isang sipa lang. Anong klaseng halimaw ang binatang ito?
Namutla ang maraming mukha. Ang isang peak agility realm expert ay hindi mahina. Ngunit sa harap ni Zephyr, parang langgam lamang. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng lahat sa kanya. Wala nang pangungutya. Wala nang paghamak. Takot na lamang ang natira. Natural na alam ni Zephyr na hanggat kasama niya si Balo Scorpion, hindi mauubos ang mga taong maghahanap ng gulo. At wala siyang panahon para makipaglaro sa mga iyon. Mas mabuting tapusin agad. Pagkatapos ay lumingon siya sa babae at ngumiti. Maganda. Tara na. Kasabay nito ay marahan niyang hinawakan ang baywang ni Balo Scorpion. Bahagyang nanginig ang babae. Sa unang pagkakataon, siya ang tila na paglaruan. Ngunit bago pa siya makapag-react, mabilis nang itinapon ng mga tauhan ng Golden Dragon Ship sa ilog ang bangkay ng namatay na mandirigma. Parang normal na pangyayari lamang iyon. At nagpatuloy ang paglalayag. Lumipas ang ilang oras. Mahigit 100 milya na ang nalakbay ng barko. Sa paligid ay walang katapusang tubig. Ang malalaking alon ay patuloy na humahampas sa ilog. Boom! 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 Kumislap ang mga sinaunang simbolo sa katawan ng Golden Dragon Ship habang hinaharang ang mababanggas na hampas ng kalikasan. Ngunit sa sandaling iyon, may isang mas nakakatakot na bagay ang lumitaw. Rumble! Isang napakalakas na ugong ang dumagundong mula sa kalangitan. Lahat ay napatingala. At nang makita nila iyon, nanlaki ang kanilang mga mata. Isang napakalaking barkong pandigma ang mabilis na lumilipad sa himpapawid. Mistula itong lumulutang na kontinente. Napakalaki, napakabigat, at napakapangibabaw. Isang barkong pandigma. Diyos ko! Anong puwersa ang may kakayahang magmay-ari ng ganitong halimaw? Sunod-sunod ang sigaw ng mga tao. Sa katawan ng dambuhalang barko ay nakaukit ang isang pares ng higanteng pakpak. Parang handang takpan ang buong kalangitan. Mula rito pa lamang ay mararamdaman na ang napakalalim na kasaysayan at kapangyarihan ng may-ari nito. At maya-maya, may isang taong nakilala ito. Xuanyun Academy. Sa isang iglap, umugang ang paligid. Xuanyun Academy. Isang akademyang umusbong sa loob lamang ng 3,000 taon. Ngunit sa maikling panahong iyon ay nagawa nitong maging isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong rehiyon. Maraming henyo. Maraming eksperto. Maraming alamat. Lahat ay nagmula roon. Ngunit nang marinig ni Zephyr ang pangalang iyon, biglang lumiit ang kanyang mga mata. Xuanyun Academy. Ang akademyang may malalim na kaugnayan sa pagbagsak ng maalamat na Xuanyun Academy. Ang akademyang matagal na niyang gustong siyasatin. At ngayon, sa gitna ng kanyang paglalakbay patungo sa Xianyun City, bigla itong lumitaw sa kanyang harapan. May kakaibang kislap na sumilay sa mga mata ni Zephyr. Pakiramdam niya, hindi aksidente ang pagkikitang ito. Bakit biglang lumitaw ang barkong pandigma ng Xuanyun Academy sa rutang ito? May kaugnayan kaya ito sa lihim na hinahanap ni Zephyr tungkol kay Li Zuan at sa Xuanyun Academy? At sino ang makapangyarihang taong nakatayo sa loob ng dambuhalang barkong iyon na tila nagmamasid sa lahat mula sa itaas? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1483, ang barkong pandigma ng Xuanyun Academy. Habang ang lahat ay abala sa panonood at pag-aabang sa susunod na mangyayari, biglang kumilos si Zephyr. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw sa buong Golden Dragon Ship. Sa harap ng nagulat na mga mata ng lahat, diretsyong sinipa ni Zephyr ang hambog na mandirigma. Ang lakas ng sipa ay parang bumagsak na bundok. SWOOSH. Parang saranggolang naputulan ng tali ang katawan ng lalaki habang lumilipad ng daan-daang metro sa ere bago bumagsak ng malakas sa kubyerta. Bang! Napadore siya ng sariwang dugo. Nanginig ang kanyang katawan. At pagkatapos, hindi na siya muling gumalaw. Patay. Tahimik. Ganap na katahimikan. Ang mga taong kanina lamang ay nanunood ng may pananabik ay tila nawalan ng boses. Napatay niya.
Sa isang sipa lang. Anong klaseng halimaw ang binatang ito? Namutla ang maraming mukha. Ang isang peak agility realm expert ay hindi mahina. Ngunit sa harap ni Zephyr, parang langgam lamang. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng lahat sa kanya. Wala nang pangungutya. Wala nang paghamak. Takot na lamang ang natira. Natural na alam ni Zephyr na hanggat kasama niya si Balo Scorpion, hindi mauubos ang mga taong maghahanap ng gulo. At wala siyang panahon para makipaglaro sa mga iyon. Mas mabuting tapusin agad. Pagkatapos ay lumingon siya sa babae at ngumiti. Maganda. Tara na. Kasabay nito ay marahan niyang hinawakan ang baywang ni Balo Scorpion. Bahagyang nanginig ang babae. Sa unang pagkakataon, siya ang tila na paglaruan. Ngunit bago pa siya makapag-react, mabilis nang itinapon ng mga tauhan ng Golden Dragon Ship sa ilog ang bangkay ng namatay na mandirigma. Parang normal na pangyayari lamang iyon. At nagpatuloy ang paglalayag. Lumipas ang ilang oras. Mahigit 100 milya na ang nalakbay ng barko. Sa paligid ay walang katapusang tubig. Ang malalaking alon ay patuloy na humahampas sa ilog. Boom! 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 Kumislap ang mga sinaunang simbolo sa katawan ng Golden Dragon Ship habang hinaharang ang mababanggas na hampas ng kalikasan. Ngunit sa sandaling iyon, may isang mas nakakatakot na bagay ang lumitaw. Rumble! Isang napakalakas na ugong ang dumagundong mula sa kalangitan. Lahat ay napatingala. At nang makita nila iyon, nanlaki ang kanilang mga mata. Isang napakalaking barkong pandigma ang mabilis na lumilipad sa himpapawid. Mistula itong lumulutang na kontinente. Napakalaki, napakabigat, at napakapangibabaw. Isang barkong pandigma. Diyos ko! Anong puwersa ang may kakayahang magmay-ari ng ganitong halimaw? Sunod-sunod ang sigaw ng mga tao. Sa katawan ng dambuhalang barko ay nakaukit ang isang pares ng higanteng pakpak. Parang handang takpan ang buong kalangitan. Mula rito pa lamang ay mararamdaman na ang napakalalim na kasaysayan at kapangyarihan ng may-ari nito. At maya-maya, may isang taong nakilala ito. Xuanyun Academy. Sa isang iglap, umugang ang paligid. Xuanyun Academy. Isang akademyang umusbong sa loob lamang ng 3,000 taon. Ngunit sa maikling panahong iyon ay nagawa nitong maging isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong rehiyon. Maraming henyo. Maraming eksperto. Maraming alamat. Lahat ay nagmula roon. Ngunit nang marinig ni Zephyr ang pangalang iyon, biglang lumiit ang kanyang mga mata. Xuanyun Academy. Ang akademyang may malalim na kaugnayan sa pagbagsak ng maalamat na Xuanyun Academy. Ang akademyang matagal na niyang gustong siyasatin. At ngayon, sa gitna ng kanyang paglalakbay patungo sa Xianyun City, bigla itong lumitaw sa kanyang harapan. May kakaibang kislap na sumilay sa mga mata ni Zephyr. Pakiramdam niya, hindi aksidente ang pagkikitang ito. Bakit biglang lumitaw ang barkong pandigma ng Xuanyun Academy sa rutang ito? May kaugnayan kaya ito sa lihim na hinahanap ni Zephyr tungkol kay Li Zuan at sa Xuanyun Academy? At sino ang makapangyarihang taong nakatayo sa loob ng dambuhalang barkong iyon na tila nagmamasid sa lahat mula sa itaas? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1484, ang lihim ng Xuanyun Academy. Tama iyan. Kakailanganin ng hindi bababa sa 3,000 taon upang maabot ang lakas ng Xuanyun Academy. Bukod dito, mangangailangan ito ng mahabang panahon upang muling makaipon. Gayunpaman, direktang nalampasan ng Xuanyun Academy na ito ang hakbang na ito. Sa loob lamang ng maikling panahon, nalampasan na nito ang maraming sinaunang akademya. Sa isang panig ng grupo, isang matandang lalaki ang nagsalita. 3,000 taon. Nang marinig ang numerong ito, bahagyang kumislap ang mga mata ni Zephyr. 3,000 taon. Ito rin ang panahong lumipas mula nang mawala si Li Zuan at bumagsak ang Xuanyun Academy. Napakahirap magtayo ng isang makapangyarihang akademya sa loob lamang ng 3,000 taon.
Ngunit ang Xuanyun Academy ay tila nakamit ito ng napakadali. Hindi maiwasang magduda si Zephyr. May koneksyon kaya ang Xuanyun Academy sa dating Xuanye Academy? Kapatid, interesado ka ba sa Xuanyun Academy? Biglang tanong ng balo na alakdan habang nakatingin sa kanya ng may makahulugang ngiti. May alam ka ba tungkol dito? Diretsahang tanong ni Zephyr. Tama. Marami akong alam. Kasabay ng pagsasalita nito, bahagyang umindayog ang katawan ng babae. Ang bawat kilos ay tila may likas na pang-aakit na kayang guluhin ang isip ng karaniwang lalaki. Ngunit mali ang napili niyang target. Haha. Mahinang ngumiti si Zephyr. Kasabay nito, sumilay ang malamig na pilak na liwanag sa kanyang mga mata. Eyes of Purgatory. Boom. Parang isang hindi nakikitang puwersa ang bumangga sa isip ng balo na alakdan. Emph. Napasinghap ito habang bahagyang namutla ang mukha. Agad nitong napagtanto na nabigo ang kanyang charm technique. Ang sining ng pang-aakit. Ngumiti si Zephyr. Sa harap ko, wala itong gaanong silbi. Bahagyang kinagat ng balo na alakdan ang kanyang labi bago tumawa. Hahaha. Hindi ko inaasahang ganito kapala kalakas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya kayang basahin ang lalaking nasa harapan niya. Mas nakikilala niya si Zephyr. Mas lalo itong nagiging misteryo. Mag-usap tayo sa loob. Kalmadong sabi ni Zephyr. Masyado ng maraming matang nakatingin sa kanila. Kaya dahan-dahan niyang inakay ang balo na alakdan papasok sa loob ng Golden Dragon Ship. Sa likuran nila, napuno ng inggit ang mga mata ng maraming mandirigma. Sok. 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 Napakagandang babae. At sumama talaga siya sa batang iyon. Ngunit walang nakakaalam. Habang papasok sina Zephyr sa loob ng barko, isang mas malaking lihim ang unti-unti nang lumalapit. Isang lihim na may kaugnayan sa Xuanyun Academy. At marahil, sa tunay na dahilan ng pagbagsak ng Xuanye Academy 3,000 taon na ang nakalipas. Palaisipan, ano ang nalalaman ng balo na alakdan tungkol sa Xuanyun Academy? At bakit tila eksaktong tumutugma ang pag-usbong nito sa pagkawala ni Li Zuan? May mas malaking katotohanan bang nakatago sa likod ng kasaysayan? Kabanata 1485, ang pahiwatig ng Hari ng Sumpa. Gayunpaman, walang sino man ang nang-ahas na kumilos sa sandaling iyon. Bagamat puno ng inggit ang kanilang mga mata, walang naglakas loob na lapitan si Zephyr Khan. Ang isang sipa lamang niya kanina ay sapat ng patunay kung gaano siya kalakas. Ate, maupo ka muna. Nakngiting sabi ni Zephyr habang nakatingin sa balo na alakdan. Sa loob ng pribadong silid ng Golden Dragon Ship, lalo pang lumutang ang alindog ng babae. Kahit gaano kalakas ang pagpipigil ni Zephyr, isa pa rin siyang normal na lalaki. Emph. Wala talagang matinong lalaki sa mundong ito. Namula ang mukha ng balo na alakdan habang pilit na kumakawala sa tingin ni Zephyr. Pagkatapos ay agad niyang inilahad ang impormasyong nalalaman niya. Ang Xuanyun Academy ay umiral ng humigit kumulang 2,800 taon. May mga sabi-sabing ang nagtatag nito ay dating disipulo ng isang makapangyarihang akademya na bigla na lamang naglaho. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Zephyr. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na ang tinutukoy na akademyang iyon ay ang Xuanye Academy. Ibig sabihin, may mga disipulo pa ring nakaligtas noon. At marahil, may natitira pang bakas ni Li Zuan sa Xuanyun Academy. Tahimik na nagpasya si Zephyr. Ano man ang mangyari, kailangan niyang puntahan ang Xuanyun Academy balang araw. Kung wala nang natitirang tagapagmana ni Li Zuan, siya mismo ang magpapatuloy ng mana nito. Lumipas ang 5 araw. Sa tulong ng napakabilis na Golden Dragon Ship, sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon. Xianyun City. Pagkababa ng barko, ngumiti ang balo na alakdan. Kuya, may sarili pa akong mga bagay na aasikasuhin. Hanggang dito na muna tayo. Kung may tadhana, magkikita tayong muli. Ngumiti rin si Zephyr.
Sa totoo lang, maganda ang naging impresyon niya sa misteryosong babaeng ito. Hahaha. Baka sa susunod na pagkikita natin, mas magiging malapit pa tayo. Mahinang bulong ng balo na alakdan sa kanyang tainga. Kasabay noon ay ang nakakahalina nitong bango. Kahit si Zephyr ay bahagyang natigilan. Pagkatapos ng isang malakampanilyang tawa. Mabilis na naglaho ang magandang babae sa gitna ng karamihan. Napakagandang babae. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng hari ng sumpa sa mundo ng mga espiritu. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hahanap ako ng paraan para mapasuko ang babaeng iyon. Emph. Napangisi si Zephyr. Ikaw nga na isang kaluluwang katawan lamang, ano ang magagawa mo kahit magdala ako ng 10,000 kagandahan sa harap mo? Ikaw. Agad na nang inag sa galit ang hari ng sumpa. Direktang tinamaan ni Zephyr ang pinakamasakit nitong kahinaan. Wala itong pisikal na katawan. Kaya kahit gaano kaganda ang babae, wala rin itong silbi sa kanya. Matagal itong natahimik bago muling nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Emph. May mga kakayahan akong hindi mo pa alam. Nais mong hanapin ang mga tagapagmana ni Li Zuan, hindi ba? Madali ko silang mahahanap para sa iyo. Sa sandaling marinig iyon ni Zephyr, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. May lihim bang nalalaman ang hari ng sumpa? O isa na naman itong panibagong pekana? At kung totoo ang sinasabi nito, maaari na bang sa wakas ay mabuksan ang pinakamalaking lihim na iniwan ni Li Zuan 3,000 taon na ang nakalipas? Palaisipan, paano nalalaman ng hari ng sumpa ang kinaroroonan ng mga tagapagmana ni Li Zuan? At anong kapalit ang hihingin nito kay Zephyr kapalit ng impormasyong iyon? Abangan ang susunod na kabanata.